Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Cristina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, LJ Aqua Farm and Resort, Villa Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulat, Dermpure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hotel, Victorino Bitong Daria. Magandang umaga Pilipinas kong mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga probinsya ng Sorsogon at magandang umaga sa lahat ng inaabot ng ating programang Issue Ora Mismo ngayong araw na ito. June 26 na po, ilang araw na naman at mamaalam na sa atin ang buwan ng Hunyo. Ang inyong likod, si Rosario Amistoso, makakasama ninyo sa isang oras na balitaktakan ng mga napapanahon na issue, mga kaganapan, mga dapat abangan, dapat tutukan. Dito lamang po yan sa ating programang Issue Ora Mismo. Live na live tayo mapapanood sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. At mapapanood din tayo sa YouTube, sa ating YouTube channel. Sa muli, welcome sa ating programang Issue Ora Mismo. Salamat po sa pagtangkilik sa ating mga programa. Salamat din po sa katatapos lang na Kasag Festival dyan sa Poblasyon Castilla, Sorsogon. Salamat sa pagbibigay tiwala Cap Alex Soto, former kapitan ng Barangay Poblasyon Castilla, Sorsogon. At bago po yan, bigyang daan muna natin ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, BP Sara tikom na sa 2028. Pagsunog sa 9 billion pesos shabu sinaksihan ni Pangulong Marcos. Pangulong Marcos, fuel subsidy sa transport di na kailangan. 12 day of war tapos na ayon sa Iran. Tulpo, taasan fuel subsidy ng mangingisda. At narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Pagsunog sa 9 bilyong pesos shabu sinaksihan ni Pangulong Marcos. Para masiguro na hindi na makakabalik sa merkado ang mga na-recover na droga, personal na sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsunog sa bulto-bultong shabu sa pamamagitan ng thermal decomposition sa Capas Tarlac.
umabot sa 9,484,134,038 pesos and 62 centavos halaga ng mga illegal na droga ang sinunog, kabilang ang mga nakuhang lumulutang sa mga karagatan ng Zambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Cagayan na tinatayang nagkakahalaga ng 8,771,307,200 pesos. Kasama ring sinunog ang mga illegal na gamot na nahuli sa iba't ibang anti-drug operations ng Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA na hindi na kailangan sa korte, kabilang narito ang mga likido, marijuana, ecstasy, cocaine, toluene, lidocaine at sari-saring expired na mga gamot. Sinabi ng Pangulo na nais niya makasiguro na ang mga mahuhuling kontrabando ay talagang sinisira at wala ng pag-asang bumalik pa at maibenta sa labas. BP Sara tikom na sa 2028. Para sa kanyang kaligtasan, nagpasya si Vice President Sara Duterte na itikom na muna ang kanyang bibig sa kanyang mga planong pampolitika, partikular na sa 2028. Presidential elections para na rin umano sa kanyang kaligtasan. Tumangging magbigay ng pahayag ang Vice Presidente ng matanong ng media sa isang pulong balitaan hinggil sa kanyang mga planong pampolitika. Ayon kay Vice President Sara, hindi umano niya masagot ang naturang tanong ng media dahil sa pangambang ipapapatay na siya bukas. Aniya pa, ngayon pa lamang ay target na siya ng mga political attacks at plano pang patalisigin sa posisyon sa pamamagitan ng impeachment trial. Pangulong Marcos, fuel subsidy sa transport di na kailangan. At sa detalye, hindi na magbibigay ng fuel subsidy ang pamahalaan para sa sektor ng transportasyon dahil hindi naman nagbago ang presyo ng langis sa world market matapos na mag-anunsyo ng ceasefire si US President Donald Trump sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., wala nang pangailangan na magbigay ng fuel subsidy dahil bumaba na ang presyo ng krudo sa world market na naitala na lamang sa $69 kada bariles mula sa dating $70 bariles nito. Ang pinagbabantayan ngayon ng Pangulo ay ang price gouging o ang pagpapatong-patong sa presyo ng mga produkto at serbisyo kahit na hindi na kailangan. Base sa sitwasyon ngayon sa Middle East ay wala naman silang nakikitang malaking epekto nito sa ekonomiya ng Pilipinas. Kung mayroon, aniya ay manageable naman. Day of war tapos na ayon sa Iran. Inanunsyo ni Iranian President Masoud Pezeshkian nitong Martes ang pagtatapos ng 12-day araw na digmaan. Hinimok din ng presidente ang lahat ng mga kinatawan ng gobyerno at mga revolutionary institution na ituon ang lahat ng kanilang pagsisikap sa pagsasaayos ng mga nasirang gusali at lugar. Sinabi pa rin ni Pezeshkian na hindi nagtagumpay ang kanilang kalaban na sirain ang kanilang mga nuclear facilities. Napaulat na sa isang tawag sa telepono sa Pangulo ng United Arab Emirates na si Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, sinabi ni Pezeshkian na handa ang kanyang bansa na lutasin ang mga isyu sa loob ng international frameworks at negotiating table. Noong Hunyo 13, naglunsad ang Israel ng malalaking airstrike sa iba't ibang lugar sa Iran, kabilang ang mga nuclear at military sites na ikinamatay ng mga senior commander, nuclear scientist at mga sibilyan.
Tumugon ang Iran sa pamamagitan ng paglulunsad ng ilang mga pag-atake ng missile at drone sa Israel na nagdulot din ng matinding pinsala. Kasunod ng pag-atake ng Iran, inihayag ni US President Donald Trump ang tigil putukan sa pagitan ng dalawang bansa. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Tulfo taasan fuel subsidy ng mangingisda. Nanawagan si Senate Committee on Public Services Chairman Senator Raffy Tulfo sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR na pabilisin at ayusin ang proseso ng pamimigay ng subsidiya para sa mga mangingisda. Kinuwestiyon ni Senator Tulfo si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR Assistant Director for Administrative Resources Zaldi Perez sa komplikadong sistema ng pamamahagi ng fuel subsidy sa pamamagitan ng voucher o card scheme na magagamit lamang sa piling mga gasolinahan imbes sa diretsong cash na ibinibigay sa mga benepisyaryo. Ayon kay Tulfo, tulad ng iba pang programang ayuda gaya ng 4Ps at tupad, dapat direktang ideposito sa bank account ng mga benepisyaryo ang fuel subsidy para sa mga mangingisda upang agad nila itong mapakinabangan. Dapat ding itaas ang fuel subsidy mula sa 3,000 tungo sa 5,000 kada benepisyaryo upang maipantay man lang ang matatanggap nila sa ayudang natatanggap ng mga PUV driver. Ayon kay Perez, humigot kumulang 200,000 mangingisda na may-ari at nagpapatakbo ng motorized fishing boats na rehistrado sa registry system for basic sectors in agriculture ng Department of Agriculture ang nasa listahan ng tumatanggap ng fuel subsidy. Bagamat sangayon si Perez sa mga suwestyon ni Tulfo, sinabi niyang tinanggal daw ng Department of Budget and Management or DBM ang opsyon nila na direkta makapagbigay ng cash sa mga benepisyaryo. Dahil dito, agad ding tinawagan ni Tulfo si DBM Acting Director for Budget and Management Bureau Gemma Ilagan upang kumpirmahin ang pahayag ni Perez. Pinabulaanan ni Ilagan ang sinabi ni Perez at ipinaliwanag na wala namang pagbabawal ang DBM sa direktang pamahagi ng cash at ang paggamit ng card o voucher daw ay base sa internal guidelines ng BFAR. Dahil sa kakasalungat na pahayag, hinikayat ni Tulfo ang BFAR at DBM na agad mag-usap upang linawin ang mga patakaran at bumuo ng plano na titiyak na ang mga mangingisda ay makatatanggap ng fuel subsidy ngayong taon ng walang delay o direkta sa kanila. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po niyong likod, makalis ang ilang paalala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bigo TV.
Looking for a place to stay? Come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Borabot, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bigo TV. Okay, balik kita sa programang Issue Ora mismo. Happy watching sa lahat ng mga nanonood sa atin.
Good morning, watching from Albay. God bless Bicol TV Sorsogon from Manon Manon. Uy, napasaya mo kami ng Saturday. Thank you very much. Sana maulit ngayong Saturday. Bong Dumasig, Kagawad Bong Dumasig, magandang buhay po. From Barangay Piot. Happy watching man kay Papa Bern na laging papa kahit kailan. Sana wag ka nang maging mama. Siyempre, nandyan din ang ating kagawad ng Barangay Katanagan na malapit na ang umupong kapitan. Sabi ko nga, pag nagkapitan ka, walang hiya ka, wag mo nang gagawin ang mga ginagawa mo nung kagawad ka. At maraming magwawala. Pwede na! Yun. Pakinggan natin ito, sabi, ano yung sabi nung ano? Yung nag-ano sa atin? Sabi niya, ano yun? Sabi ko, magandang umaga, kapitan ng Barangay Katanagan or magiging kapitan. Pwede na! Ayun. At ito ang gagawin, ang gagawin niyang team song pag siya ay naging kapitan na ng Barangay Katanagan. Sigurado maraming matutuwa nito pag naging na to. Pag ito si Papa Joey, pag naging kapitan na ito diyan sa Barangay Katanagan, gagawin niya daw ito ng magandang lyrics. Ayan yan. Yun. At oy, kagabi nga pala tuloy-tuloy diyan ang paliga sa Barangay Talisay. Dapat maging sports lang kayo. At congratulations sa kapitan ng Barangay Talisay, si Kapitana Teresa Tat Duana. Kapitana Duana, congrats sa mga sa paliga mo. Siyempre, congratulations din sa lahat ng mga barangay na patuloy na nagsusumika para sa kanilang mga constituentes. Congratulations kay former Kapitan Alex Nonong Soto dyan sa Barangay Poblasyon, Castilla, Sorsogon, sa napakatagumpay na Kasag Festival. Yan. Oy, good morning man po kay former City Councilor Erwin Duana. Good morning. At the future City Mayor ng Sorsogon City, Mayor Erwin Duana. Ka-election lang daw, ito na tayo. Ang sagot ko naman dyan, bakit? Mabuti na ngayon pa lang alam nyo na, kaysa nasaan na ang mga inelect natin sa ngayon. Panawagan ni Bobot Estripigan Laguna. Sabi niya, calling the attention of the elected city officials. Kinokol niya ang atensyon ng mga city officials na uupo pa lang dyan sa Sangguniang Panlungsod na bigyan nyo naman ng atensyon ang problema natin sa tubig. Malala na, lalo na po dyan sa Bacon District. Si Buddy galing dito kahapon, Prambunga. Si Buddy, kahit hindi mo makita, amoy pa lang, Buddy daw ka na. Aminado naman siya. Sabi, aminado naman ako na malayo pa. Kilala nyo na ako dahil 1 week na siyang hindi naliligo. Duruin mo yan. 1 week nang hindi naliligo si Buddy. Kaya alam nyo pag siya'y dumarating na dahil amoy pa lang. Yeah. Aba, matindi! Matindi talaga ang problema natin dito sa Prime Water.
Kailan kaya ito masusolusyonan? O wala na itong solusyon? Kasi talagang ano na eh, parang ano na ito, kumbaga sa malala na. At sabi nila, ano ba ito, cancer na? Bakit ganito na lang ang ano? Baga daw ini, sabi kan texter niya to, ang problema ta sa tubig, bagang problema sa pigsa na dili mapusa-pusa. Ayan. Problema sa tubig, bagan pigsa na di mapisa-pisa. Oh. Kaya sa mga sa management ng Prime Water, gising-gising naman tayo pag may pagkakataon. At ito namang Sorsogon City Water District, action naman tayo para wag nating sabihin puro lang tayo biwada. Yung bang ano, busy tayo pag may biwada, meron tayong mga sports fest, pero yung problema natin sa tubig parang wala lang sa atin. Kahapon sana guest natin si City Councilor Erwin Duana. It so happen na conflict ang schedule. Baka bukas Mayor Erwin Duana, mapagbigyan mo kami sa ating programa tomorrow 8 AM para bigyan natin ng i-tackle natin itong problema natin diyan sa sa Prime Water. Marami na ang umaalma. Diyan sa Bacon, ang mga meter reader diyan ng tubig. Parang nahihiya na sila mag-reading. Kaya katakot na na sabi sa Bicol, kantsaw. Puro kantsaw ang inaabot ninda pag ma-reading sinda. Kay sabi, ma-reading ka ngayon, oy. Wala man yan nagbubulos. Sambulan na wala nagbubulos, ma-reading ka. Parang ano ba yan? Ma-reading kita? Wala man din nagluluwas na tubig. So, bagan makaluluoy man ang mga meter reader sa tubig. Kantsaw anin aabot ninda, tuya. Oh, minsan i-challenge pa yan. Bagano yung may gripo da sa sa luwas. Abrihin na kung may magluwas. So, ang makahihirak na meter reader, iyo ang natataktakan. Abay papagtalikod. Bagan dili iaabot an billing. Bagan inaabot sa tagsadiri san balay, nakaduko. So, ini po na issue. Siguro tapos na ka magbarakasyon, mga city councilor elect. Tapos katapos ba kang eleksyon, barakasyon tulos kita, pamurunay-munay. This time trabaho naman kita, hindi na tutukan ta. Bakulang ta pasirikat naman kita, ipapatawag ta kunyari, may mga investigasyon, pag-render kwenta, wala man solusyon. This time, sa kada investigasyon, dapat may solusyon. Dilit sa kada investigasyon, igwanin, nagluluwas na pugi. Makahihirak po ang mga constituentes. Wara po ininin iba na sa sandalan kamo na mga elected officials. Wara ininin iba na inlalauman kamo na mga elected officials.
Nasabi nindo, kami ay maglilingkod sa inyo. Kami ay magbibigay ng serbisyo sa inyo. Pwede na! Yun. Asan na kayo ngayong kailangan namin kayo? Basahan ta po ini. Good morning kay Melissa Pura Reniba. Good morning po Kuya Sao. Good morning man po Ma'am Melissa Pura Reniba. And good morning man kay ito ang message ni Mayor Erwin Duana. Kung gugustuhon, madalion lang ang solusyon na magkaigwa kimaray na tubig ang syudad. Nan pwede maging libre para sa mga syudadano. Kung aram nan kon namamatian ang pagtios kan mga kasaradayan, may himo yan. Sabi man ni Eliser Navera, Sir Sao, ano lamang tabi ang masasabi kan sa tuya na local executive sa problema kan tubig na halos 5 taon na? Oh. Aram ko po, sir, bako lang 5 taon, sobra na ini. Ano nga ning year tabi, Mayor Erwin Duana nagbatog ang ang JBA ninda or ning joint venture agreement between the Sorsogon City Water District and the Prime Water. Ta sabi ni Eliser Navera, 5 years daw, pero ang aram ta kay ni sobrahon na ini sa 5 years. Hanggang nagkaigwa pa ning ning gwabagan ta ning catch up plan. Pero wala man na catch. Pwede na! Sabi daw ko after 5 years, igwa na ning maray na development. Pero wala man nangyari. Nga man gihapon ang Sorsogon City. So sa kahaputan ni Mr. Eliser Navera, pakisimbang lang tabi kay ni, maski sisay sa Indo, dyan sa Executive Department. Ang sa tuyang admin, pwede magsimbag kay ni. Tang address kang hapot, ano ang masasabi kan sa tuya na local executive? Idagdag mo na po, Sir Navera, ang sa tuyang mga legislative department elected, ha? Ano na tayo, mga elected legislative department? Ano na tayo? Bakit? Parang nalagay tayo sa wala eh. Makamumundo mga tugang, ha? Inaagit na lang ini sa tiaw-tiaw, ang ragot sampanga sa mga dahi ng gayud na katanaan ng tubig. Nagraragot ang panga. Number 1 dyan, si Badiduka dyan sa bunga. Tapos bagan na kita, bagan immune na kita sa mga problema na nasasapar niya to. Ang Prime Water, immune na sa bagay na ini. Bagan namutang na okay na lang sa inda. Okay na lang sa inda. Ang mga kaliwat kanan na tirada. Bagay niyan, kung susumahon mo, baga nisasabi ninda na masawa man kamo. Mapurunduman nga kamo, ning katatabuga sa amon. Pero this is a serious matter, mga tugang. Ang run out sa maghapon, maski magdamag, matatanggap mo pa ini. Pero ang tubig, nungka. Pagkaaga, hanap mo tubig, tawag ng kalikasan, tawag ng katawan, makarigos, malabar, makunano, permi tubig. Ang kuryente, mawara yan. Igwa na baga niyan, saan daw na magkaigwanin sa pagkawarbakan kuryente, usoon na iyan na mga portable na na pan in-order sa online, nabiyo na iniirog-irog sa daho. Yan, mahanginon. Saan daw magkakaigwa nin portable na tubig ang nagduluwas?
Ha? Kaya yan po talaga ang number 1 na problema. Once na mawara ang tubig, maski na ano ang kagayunan sa mood mo, pag nawara ang tubig, ha? Maragot permi an pangamo, maragot san uyang. Maragot talaga. Na pag mata mo kagayon sa morning glory mo, tapos pagbukas mo sa tubig, wara. Ha? Wara kanin tubig na makukuha hali sa gripo. Dagdagan pa san makulugon sa pamati na igwa kanin binabayaran bulan-bulan na wara man nagbubulos sa gripo. Oh no! Mapabulos ka, wara ka man nakukuha, mabayad ka. Kaya panahon na siguro para magmuklat na kita, City Council, nano na kita. Oh, nano na kita niyan. 'Di ba? Sa bagay, wala man yan na bago. Solamente ang bago na nakalaog si dati man na City Councilor Larry Juneda. Wala naman, puro man yung mga datihan. Asa kasi, sa bagay, di naman dati si Councilor Rena Linduca. Kay iyon na ini ang nagsalida dati. Iyon na ini ang na-appoint na kasalida dati ni City Councilor Nestor Baldon. Oh. Kaya ang sulaminting bago dyan, nagbabalik. Sabi nga ng apod kaan, bako man bago, bag old. Sabi, bag old. Ang apod ka yan is bag old daw ini. Bag-o na old. Yeah. Kay na nagpahuway lang ining 3 taon pagkatapos ang 3 term niya. Niyan, balik naman siya. Sabi for another 3 term naman daw ini. Jesus. This time, pakihuron ka na mamanwahaan. Hinatag ninda ang tiwala sa giraray ninda sa Indo. Kan mga konstituentes, hinatag ang tiwala, hinatag ang paglaom na ini na problema number 1 ini sa tubig, matawan ning solusyon. Matawan ini na magkakanig ng aksyon para naman sabi nga ni maski pano maibsan man an stress ini mga tugang dakulaon ini stress, ha, dakulaon ini na stress sa lawas na pagbukas mo wara tubig makarap-karap ka. Okay lang ko ta kung kada residente igwa ning jetmatic na maski pa no magburubomba ka, exercise pa sa lawas mo. Sabi ko nga ni mga tuga, ang ayat ko dili sa program ko, kung sino unwilling na magkaigwa kita nin signature campaign para ipetisyon ini dagos-dagos sa satuyang alkalde. Takon da ipo na kahiwag ang satuyang mayor, ang satuyang mga kagawad, once na nagkaigwa kita nin signature campaign, kaniguan na lain hindi ni aksyutan. Ha, kaniguan na lain hindi ni tawan nin magkakanigong atensyon. And for the second time around, ipinakita ata ang tiwala ata sa mga tao na ini. Nano kay bagan baliwala lang sa Indo. Nano kay bagan namutang na okay lang. Namutang kita na basta kami na-elect na nindo, wala na kami labot. Basta kami nanggarana na. Pero ang bottom line is, arog na lang kayo ni. Ha? Wala na kita ning
Magigibo? O iyo talaga ini ang resulta kang may amo na politiko na mahiwag lang kita kung ano ang mandato sa leader ta sa politiko sa politika. Kita mga politiko, dahil kita mahiro unless na wara manin mando sa tuya an pamayuta ang politiko na namamayo sa tuya. Arog na lang kayan. O dagdag pa ni Mayor Erwin Duana, aram ko kaiyan parang 2016 nag-start. O 2016 tabi, Mr. Navera. Kaya nga ni 2021, subject for evaluation and assessment ang prime water. Ambot kay nano nakukonsider yan na magpadagos kan operasyon dili sa syudad. Sabi pa ni Eliezer Navera, Sir Sao, iyan tabi ang sinasabi na veterano. Wara man nakipagbabago sa dating gibo. Yan. Oh. Hi, Nini. Sabi ko nga ni ikaw, City Councilor Larry Juneda, na-elect ka na naman. Oh, pamayaw na nagsasapar ng grabeng problema sa tubig ang Bacon District. Bekenemen, ha? Pamayo na nagsasapar ng problema sa tubig ang Bacon District sa Ngunyan. Kaya sabi, sana maaksyonan tayo ni. Gano, makauulok na lamang ni pagpara isipon. Ano yun, paano ang reaksyon ni Sir Edelberto Hife? Sabi niya, Morning Idol, paki-shoutout naman po. Tabi isa kasiguran City Council, ta awato na tabi na buro banggi na lang an nabulos na tubi didi sa San Isidro. Purok 2, ta awato na pagkaaga, wara tubi, pagkabanggi lang igwa. Salamat po Idol. O dyan man daw sa San Isidro. O, Diyos ko. Kangalas man tabi sir, kasiguran pa ang mawaraan samantalang wagawaan tubig dyan sa urok. Wagawaan tubig dyan sa urok, kasiguran. Tapos kasiguran pa ang mawaraan. Di ba may pipeline pa nga ni hali dyan sa urok pakadi sa Sorsogon, sa Sorsogon City, na nagsusupply ang kasiguran Water District ng tubig palaog diri sa Sorsogon City Water District. Di ba? Hain ni supply. Kay burubanggi na lang. Kung pinapabulos man ni pakadi sa Sorsogon City, useless man giraray, ta muta na lang ang naabot didi. Din daw ini party pinabulos. Kita tabagi dyan, wagawaan tubig. Igwa pa nga dyan ning resort na nainginabang kan tubig hali dyan sa urok. Pero this time, diba? Ano na tayo? Dagdag pa po ni Sir Eliezer Navera, Sir Sao, gayod tabi marhayan na kaisipan na magkaigwan ng signature campaign na ipaabot sa Central Office kan LUA, DOH, Sagco, DTI. Yes, we will challenge you mga tugang. We will challenge you, konsumidores, na magkaigwa na kita ng signature campaign. Panahon na ini. Calling the attention of all consumers from Water District. Consumers kang Sorsogon City Water District and Prime Water. Pera na daw kuno ang Sorsogon City Water District kay hands-up na sinda sa daily operation. Ano lang sinda, ang concern lang ninda, sinda niyan ang nagbabantay sa Prime Water. So ang hapot, SCWD, ano ang pigbabantayan nindo? Ano ang pigbabantayan nindo sa Prime Water?
Tigwala man kamo ning report na pigtatao? Ha? May report kamo sa concessionaires na irugsada. Uro adlaw na ng pigbabantayan nindo. Nunid na kamo magburo barangay. Uro adlaw kitaon lang nindo ang problema na impapaabot through social media. Ha? Aramon lang nindo. Makukuha na nindo. Okay? So, mabalik po nang kita dahil sa igo kita ng importante na caller. Bad ma-sponsor ini. Okay. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bigo TV. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Borabot, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bigo TV.
balik kita mga tugang sa tuyang programang Isyu Ora Mismo. And siyempre, yan man giray kita sa pagtratar kan problema sa tubig. Sabi nga nila, tubig ay buhay. Pero pag wala nagbulos, patay. Mga tugang, ini po na seryoso na problema. Pwede na! Dapat na po initawan ng aksyon. Dahil lang sa kung saan napapanahon na ini, natawan ta dapat ini magkakanigong aksyon. Kasi nga anong nangyayari mga tugang, wala na eh. Wala na kita halos sandalan kung ano na. Sabi pa po ni Sir Elicer Navera, base po kay Pau Chief Acosta, pwede man po magpaabot ng complaint against sa local elected official sa ombudsman. Kasi kung ipaagi sang guniang igwanin posibilidad na pwedeng ibasura lamang kung halos kadaklan na miyembro kaalyado. Oh, tama. Kung day ta na inipaagihon, pwede ta ini po sinda na dapat kuta na ini sabi ta nga ni mga tugang is paagihon na lang ini sa signature campaign. And direkta na po ini ipadara sa luwa or maski ipadara min sa Malacanang, aksyon ninda uday basta nagpadara kita ning problema. Mauta po ipaaram na sa bagay na ini, pag nagdirekta kita duman, baad lamang makol ang atensyon kay ni mga local officials niya to na halos day na nag-intindi. Pag inot mga matibayon ini, paapod sa Soreco, paapod sa Peter Paul, paapod sa Prime Water, puro man lang paapod. Ni solusyon dahil man natawan. Ha? Dahil man natawan ni magkakanigong solusyon. Kaya ngani kita igwaning local officials, nganing kamo ang maging sandalan kan mga constituentes. Pero kung arog ka ini, never na po na matiwala sa indo an sa tuyong mga constituentes. Sabi nga ni po ni Erwin Duana, may posible man pala na maging libre ini, mailibre. Posible na mailibre. Kaya nga ni baga, dahil na kita magparaharayo. Tangadon talang ang Pasig City. Kung paano pinapadalagan ang Pasig City na ining mga kasaradayan, di na pagparaduunan. Like franchise sa tricycle, mga street vendor, mga sari-sari store, dahil na ini pagkukuwaan ning mayor's permit kang mga
kang Pasig City Government. Taaram ninda na pipiraman lang nga ni ang kinikita kay ni. Pero digdi sa tuya, natatada ini magibo. Dakulaon na po ang irata. Ha? Pero natabi ang iratangon yan, Kagawad Erwin Duana. Kung may aram ka, dahil ikaw mabagaduman sa City Council. Sabi ni Boboy Guevara, tubig ang kinikita, wara man bulos, ay ambot man sadi. Tubig ang kita. Isabi ko po sa inyo, ang kaibahan kay ni. Mangalas kita. Kaibahan kang prime water and Sureko to. Ang Sureko to, habuunon ka iyan sa totoo lang ng brand out. Kay kung brand out, daiki konsumidores na makonsumo ng kuryente. So, paano sinda mag-income? Na magkaka-income sinda, hali sa nakonsumo ta na kuryente. Kaya habuunon kayo ni halos magkaigwa ng brownout. Kapag brownout, stop gabos ang metro. Dahil sindang masisingil sa constituentes. Ang tubig, ibang klase. Ang prime water. Pag wara ng tubig, may reading ang metro. Igwa o wara, pirmi, may koleksyon ang water district. Di ba? Aro kayan. Pera na ribo. Ha? Perang ribo an konsumidores sa tubig. Sa minimum mo na lang na 240. Ha? May konsumo o dai. Matik na ang 240. Dili kay tiba-tiba. Yan po ang kaibahan kang water district sa Sureko. Mas kinanong kooperatiba, mas kinano po na kumpanya pag-abot sa kuryente, nagdidepende ang kooperatiba sa kuryente sa kinukonsumo kan constituentes. Nagbabase sinda sa konsumo. Pero pag abot sa tubig, kisihodang gumamit ka mo day, kisihodang may bulos dyan o day, mabayad ka mo sa amon monthly. Di ka makapalag kay, masabi, may pinirmahan ka, may waiver ka din na pinirmahan. Ang pinirmahan mo, puro man lang pabor sa inda. Nakabutang dito, kung habo mo, magbayad, di magpaputol ka, sipon mo yan na mga rason. Imbis ko ta na sa sa pinirmahan, wara man tabi, kamong babayadan, oras na wara man kamong kinonsumo. Pero dai, iba. Kaya nga ni, baga kita an buhay na hostage. Habang buhay na hostage kita, sa arog kainin na sitwasyon. Kaya, ang pangapunan ta, yaong pirmi. Ha? Pangapunan ta, duman sa mga elected officials, ano na tayo? Magserbi man kita sa tawo, lain kita magserbi sa saro lang na amo. Yan ang panawagan ta. Pagserbihan taman ang tawo, dili kay ang saro talang na amo. Taaro ka nang nangyayari. Wara kitan labot, basta okay kita sa amo ta. Wara kitan iba na susunodon, kundili man an sugo san amo ta. Wara kitang babation,
An instruction lang sa amo ta. Pag sinabi na ayaw sa da, pag daw, hands up ka na. Kaya baga, kita taman, last election, majority ang kaalyado ninda. Taday dyan pwede ang mga nagkukontra. Kaya nga ni, mala si Glenn Ulbes, si Atty. Glenn Ulbes, wala pang gana. Sukat ka nagpara kontra. Pero kung nagpara baw ka lang ng baw, gana ka pa kuta. So mga tugang, naabot na kita kan oras. And bad masubranta naman ini. At sinasabihan na kita na lain na magpa-interview sa Bicol TV kay bias na Bicol TV. Salamat. Ha? Salamat unon. Kay once na tinuligsa ka mo, once na tinuligsa ka mo sa saro na media outlet, sa bagay, puro man din na media outlet, di na taman masasabi na media pa ka mo, propagandist na lang. Tadili mo ka pwede magbalita ng negatibo sa saro na opisyal. Pag nagbalita ka ng negatibo, bias ka na. Pag nanindugan ka sa issue, bias ka na. Dapat puro lang pag-praise sa inda. Puro lang pag-umaw. So, mamaran na po kita sa ngaran kan Bill ng staff kan Bicol TV Sorsogon o ipahabol ni Eliser Navera. Sir Saw, hari ni natabi ang utiking. Utiking utik na naman sa mga tao. Ako'y nanunumpa sa loob ng 3 taon. Ako'y magsisilbi sa aking amo. Hindi sa inyo. Yan po ang sa tuyang gigibo na utiking. Okay, so mamaran na po kita sa ngaran ng Bill sa upcoming Bicol TV Sorsogon. Ansin yung likod si Rosario Amistoso na mamaaran na po para sa saro na naman na edisyon kan programang Issue Ora Mismo. Mabalik po ito sa aga, same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. Maraynaldo po, Asin Diyos Mabalos, probinsya ni Sorsogon. Issue Ora Mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo Ora Mismo. Issue Ora Mismo sa Bicol TV.